So, what's up mga kapitbahay? No? Welcome na naman sa ating channel. Today mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin is about naman dito sa network switch. No? Eto mga kapitbahay, meron nagtanong sa akin kung ano nga ba ang pinakamagandang murang switch na madaling i-configure pero almost the same lang yung features ng nasa Cisco. Kasi minsan naiisip nyo yun, di ba? Gusto nyo magtayo ng network infrastructure pero nahihirapan kayo kasi medyo may kamahalan yung Cisco at saka dyan sa mga katropa nating IT na hindi naman ganun ka-familiar sa Cisco, so mamumroblema ka talaga kung kailan kaya ako makapagtayo ng network or makapag-configure ng network na almost the same ng Cisco. Ayun, kung ganun ka mga kapitbahay dyan sa mga tropa kong IT na hindi ka ganun ka-familiar sa Cisco, meron akong isi-share sa inyo. Ito, switch na to, napakaganda, mura na, GUI-based, saka friendly user, napakadali lang. Kung isa kang IT at saka naiintindihan mo yung network protocol, kayang-kaya mo to i-configure mga kapitbahay. Kaya, isi-share ko sa inyo and then, i-grant din natin yung isa request ng ating subscriber na kung ano nga ba yung pinaka-the best na switch na mura na pwedeng pag-practice na hindi ganun kamahal, hindi unlike ng mga Cisco na umaabot ng 50,000, diba? Pero meron namang nabibiling mga Cisco na mura lang, yung mga second hand, marami yun. Pero ang problema kasi, paano kung hindi ka familiar dun sa configuration, kung paano mag-configure ng Cisco, diba? Pero gusto mo lang magtayo ng network infrastructure. Ayun, so ayun mga kapitbahay, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. I-share ko sa inyo kung ano nga ba tong switch na to. Alright, let's go. So, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe para makapanood ka ng mga ganitong videos ulit, no? Alright, so let's go. Titingnan natin and then, kaya tara, ipapakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo itong switch na to, i-share ko para ma-familiarize kayo kung the best nga ba to or pwedeng-pwede nga ba to sa office nyo or pwede ba to sa mga home lab nyo. Alright, let's go. Ayun na nga mga kapitbahay, no? Medyo pasensyahan nyo na po, hindi ko masyadong mapakita sa inyo yung switch kasi nakakabit na siya dun sa server room, sa IT room, kaya hindi ko siya mabidyohan kasi nakatago na siya sa ilalim. Pero ang mukha po talaga na switch, ito po yung switch is, ang model po nito is D-Link DGS 1210 24 port na managed switch. Ito po siya. Ganyan po yung mukha niya, masyadong siya, sobrang elegant at saka maganda naman yung cooling system. Maganda naman yung pagkagawa. Basta ang ganda po. So, yan po yung nire-recommend ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Pwede nyo po siyang bilhin online or marami naman pong nagbebenta ng ganun. Kaya, sulit na sulit po yan. Nasa ano lang po yan, nasa 25 or mas mababa pa kung gusto nyo. Kasi, medyo mahal lang kapag binili nyo as PoE. So, meron po siyang dalawang model. Merong hindi PoE, merong PoE. Kaya, kung gusto nyo lang talaga na for layer 3 or layer 2 switch na gagawin yung core or gagawin yung mga access switch, pwede po yan. Ang gagawin nyo is wag lang nyo kunin yung PoE. Ang gagawin nyo is yung normal switch lang para hindi ganun kamahal. Alright? So, let's go. Ituturo ko kayo sa loob na ito kung ano yung configuration, kung ano yung mukha na ito, kung ano yung mga features sa loob. Alright? Let's go. So, ayun na mga kapitbahay, nandito na tayo sa GUI natin, no? Ito yung ating DGS D-Link 1210 series na managed switch, no? Ito po yung mukha niya, no? Itutour natin kayo. So, ilalagay natin siya. Yan po yung default IP niya is naka-configure na kasi yan. Kasi itong switch na to mga kapitbahay, naka-deploy na to kasi ginagamit na namin kaya hindi ko na siya maipapakita sa inyo ng actual. Pero sa picture kung ano yung pinakita ko, yun na yun po yung mukha niya. Kaya ito, titingnan natin, itutour natin kayo sa loob nito para makita nyo kung maganda nga ba to or para magustuhan nyo. Alright, so let's go, login natin. Ito, password ko. Login. And then, ayan, kung inyong mapapansin mga kapitbahay, di ba? Napakaganda ng mukha niya. Ayan, D-Link. Tapos, smart switch na siya. Ayan, halos lahat ng information makikita mo dito. Ayan.
Kung i-click mo lang dyan, status settings, disable, enable. Ang pinagkaiba lang kasi nito mga kapitbahay doon sa Cisco at saka yung advantage nito, kapag sa Cisco kasi kailangan mo pang mag-aral or kailangan mo pang kumuha ng certification, and then medyo madugo talaga yung configuration ng Cisco kasi syempre command prompt yun, di ba? Kaya ito, ang pinagkaiba nito at kagandahan nito is GUI based, parang ano siya, enable disable lang, pero almost the same po talaga sila ng Cisco kasi konti lang talaga yung pinagkaiba kasi kung ano yung features ng nandun sa Cisco, halos lahat nandito yun. Kaya ito ipapakita ko sa inyo. Ayan, napakaganda, di ba? Nandiyan lahat ng information. So ang una-una is pupunta tayo sa system, kung ano yung laman ng system. Ayan, at saka ang kagandahan nito mga kapitbahay, dalawa na yung function niya. Pwede siyang layer 2, pwede siyang layer 3, no? So ayun, ano nga ba ang pinagkaiba ng layer 2 at saka layer 3? So ang layer 2 switches po, pwede mo siyang gawing mga access switches lang. Pwede ka mag-create ng maraming VLAN, and then pwede mo siya ikabit doon sa core. So kapag sinabi nating enable layer 3 switch na siya po, so pwede mo siyang gawing core switch and pwede ka mag-routing dyan sa layer 3 switches, no? So kunyari ayaw mo mag-routing sa router mo, so ang gagawin mo is yung router mo parang internet access lang, tapos ang gagawin mo is si core switch mo na layer 3 ang mag-create ng routing, na siya yung magbibigay ng DHCP, and then siya yung magbibigay ng mga restriction yun, sa mga ECL, ganon, basta security, and then QoS. So pwede po. So etong D-Link 1210 na to na manage switch, bagay na bagay po sa inyo kung yun yung mga gusto nyong gawin, di ba? Ayan, layer 3 siya, di ba? Pwede ka maglagay ng static IP every LAN, and then dito sa loob ng system, ayan, medyo mabagal. Ayan. So makikita mo halos lahat nandyan. System settings, port description. Ayan. Halos lahat po nandyan. So sa Cisco, may type ka pang command para makita mo yung mga yan. Dito, click mo lang, automatic lalabas. Diba? Oh, ayan. Port settings. Ayan, yun nandyan lahat. Diba? Pwede mo siyang baguhin. Ayan, makikita mo yung kung ilang gigabyte o yung speed niya, ganon. Ayan, basta napakaganda, no? Tapos dito naman tayo sa port description. Ayan, port settings. Di ba walang pangalan? Kung gusto mo lagyan ng pangalan, pwede, bawat switch pwede mong lagyan yun, para madali mo ma-distinguish kung saan niya ba nakakabit yun. Ayun, kung sino gumagamit nun, ganon. Tapos, ayan, mga DHCP auto configuration. Kasi ito, kaya may DHCP auto configuration kasi nga layer 3 yung ating switch, diba? Ayun. And then, meron din siyang power saving mode. Ayun. Configuration information. Halos lahat nandito. So, wala ka nang magiging problema. Enable, disable ka lang. Yun yung advantage niya sa Cisco. Hindi mo na kailangan pahirapan pa yung buhay mo para mag-aral na Cisco, diba? Ayun. Tapos dito sa VLAN, automatic default pa rin yan. Almost the same lang talaga kasi 802.1q yun yung ding ginagamit sa Cisco, ayan. Tapos ayan, pag kinlik mo yung 802.1q na VLAN na yan, makikita mo yung mga na-create mo ng VLAN. Ayan, diba? Ayan. So, ang gagawin natin is hindi muna tayo tututok dito sa VLAN. Gagawa tayo ng panibago nating video about how to create VLAN dito sa switch na to, para mas maliwanagan kayo. So, ang gagawin lang natin yun is store lang, para ma-familiarize kayo kung ano nga ba yung mukha ng DGS 1210 series. Alright? Ayan, ito may mga na-create na tayo, voice VLAN, kasi na to nasa production na, kaya ayun. So, titingnan natin yung layer 3 function. Ayan. Diba? Nandyan lahat. Gaya nga nasabi ko, pwede ka mag-create ng IP, bawat interface. Ayan. Pwede ka mag-create ng VLAN na marami. May IPv6, IPv4, IPv4 static routing.
Ayan, kasi kung gusto mong mag-route dito, gawin mo siyang core switch. Dito mo padaanin yung routing, hindi na sa router. Kaya yon. Ayan, ito yung ARP, maganda rin. Makikita mo kung sino yung successfully connected dito sa switch na to. Ayan, nandyan lahat. Diba? Asin kitang-kita talaga. Tapos, so ayan, pagdating naman sa QoS, nandito lahat, bandwidth control. Ito for example, no, kung gusto mo talaga na i-limit yung isang port na kunyari mayroon kang kagalit na empleyado, gusto mong i-limit yung kanyang port na kunyari ililimit mo yung transfer rate tsaka yung receive, pwede mo siyang gawin dito, ano, every port pwede. Ayan, sa ngayon no limit muna kasi nga hindi pa natin na-configure, no? Pero kung gusto mo na gawin yung gano'n na i-QoS mo para hindi patag nito, mabugbog yung internet mo, or kunyari alam mo yung isang empleyado palagi nade-download to, magaling siya maghanap ng mga sites para mag-download, ang gagawin mo, ililimit mo siya para kunyari magda-download siya ng, kunyari lalagyan mo lang siya ng 1 MB lang, tsaka yung transfer rate, tsaka 1 MB rin yung receive rate. Kunyari mag-download siya ng movie na lagpas ng 1 MB, so automatic ikakat niya yun, hindi yun magtutuloy. Kaya ayun, yun yung purpose ng QoS niya. So sa Cisco, sobrang daming itatype nun, sobrang ang daming mong gawin, control, so may hirapan ka kung hindi ka familiar dun sa Cisco configuration. Pero dito mga kapitbahay, kitang-kita mo na siya, ayan, makikita mo na sa how it works, sobrang dali. Magta-type, enable, disable ka lang, kaya advantage to sa mga IT nating tropa dyan na nag-uumpisa pa lang. Kung gusto maging network admin, ito po yung the best para sa inyo. Alright, so ayan, ito hindi ako masyadong familiar dito kung ano to, hindi ko pa na-try to, pero basta, yan na yun. Pwede rin nyo i-try yan kung familiar kayo. Ayun, alright. So, dito naman sa security, halos lahat nandyan. So, trusted host, ayan. Port security, traffic, yun, ito yung port security, ito yung mga, ito yung mga, kunwari, ang gusto mo ng port na hindi magkakagulo-gulo, parang, basta ba't may term doon eh. Ayan, dito yun. Alamin nyo na lang. Ayan, traffic segmentation, ayan, nandyan lahat, kitang-kita talaga. Enable, disable ka lang. Ayun, storm control, ayan, ito hindi ko pa na-try kung ano yung pinakalupit netong gawain eh, pero nakikita ko lang to dati eh, hindi ko pa na-try. Ayan, so kung familiar kayo dyan, nandyan yan. Alam ko sa Cisco meron din yan eh. Ayan, tapos itong mga to, hindi ko pa na-try itong mga to. Ito, DOS prevention, ito, pwede mo itong i-enable, kunyari, itong switch na to, kung gusto mo siyang gawin na core switch, kasi halos lahat dyan magra-routing, diba? Parang siya na rin yung magiging second router mo, so pwede mo to i-enable itong mga to para in case na may mag-attempt na mag-hack ng iyong network, so automatic mabablock siya. Makakatulong din to, ano? Kaya maganda talaga yung may ganito. Kahit sa mga normal router natin, minsan merong ganito eh. Diba? Ayan. So, naka-disable siya ngayon. Ayun lang. Enable, disable lang. Diba? So, sobrang dali lang talaga mga kapitbahay. Ayan, dito sa security. Dito pa rin sa security, mayroon tayong tinatawag na SSH, diba? Kung ikaw, kunyari, hindi mo trip na gamitin yung GUI niya, kung magaling ka naman talaga sa command prompt, pwede mong gamitin tong SSH, enable mo lang yun, max connection, ganon, sobrang dali lang para pwede mo siyang i-access sa kumari PATI, ganon, ayan, diba, yun, para hindi ka na mahirapan kung malupit ka talaga sa command line, so bagay na bagay sa iyo to. So ayun, dito naman radio server, ito yung parang pag kunyari authentication server, parang domain controller something na pwede mo siyang lagyan ng port authentication, di ba? Ganon. Parang captive portal ng pfSense, parang ganon. So dito tawag is radio server, parang ganon. Pero medyo komplikado pa yan kasi hindi ko pa na-try masyado yan eh. Ayan, sa switch, pero sa pfSense na-try ko yan, kaya good. Diba?
dito naman, ACL, yun. Ito yung mga access list. Kung familiar kayo dito na kunyari, yung port na to is kunyari si user 1, yung computer na, or ayaw mong i-access niya, ayaw mong nakikita niya yung server mo or file sharing mo, or kung itong si port na to, yung client nito, kung gusto mo i-block na hindi makakapunta doon sa kabila or hindi niya makikita yung ganito ng work, pwede yun dito yung pwedeng gawin, kasi meron din to sa Cisco so automatic dito meron din, pero napakadali lang gawin kasi nga ito, enable, disable lang, type ka lang, ganon. Yun yung purpose ng ACL, diba? Sa mga familiar talaga dyan, sa mga Cisco, yun. Kung gusto mo talaga mag-practice, so dito yun, pwede ka mag-create ng ACL. Ayun, access list. Alright, so dito naman sa PoE, kapag ang switch mo kasi PoE enabled, mayroon siyang ganito, PoE settings. Dito sa loob ng PoE settings na to, pwede mo siyang i-configure as, kunyari, etong port na to, ayaw mo magkaroon ng PoE power para as in access sa port lang siya, pwede mo siyang enable, disable dito sa PoE settings. Ayan, dito sa PoE global settings. Ayan, kung gusto mo na yung isang port, hindi mo siya gagawing PoE, pwede mo siyang i-disable. Ayan, nakalagay dyan, pag kinlik mo, power shut off sequence, deny, allow, priority, parang ganon. Basta pwede mo siyang i-restrict pagdating sa power distribution ng PoE mo. Ayan, PoE port settings, ganon. Ayan, pwede mo siyang i-configure naka-auto current, pwede mo taasan yung volts, ganon. Basta, nandyan lahat. So, ito naman, hindi ko po na-try ito pero automatic meron ito sa Cisco pero hindi ako familiar dito, pansyado pa, hindi ko pa na-try ito, kaya kung gusto niya aralin, so go. So, hindi po naman ako ganun kalupit, ka-expert sa pagdating sa network, medyo may kaalaman lang, di ba? Ayan. So, dito naman sa monitoring, yan, normal lang, makikita mo dyan yung transfer rate, yung kung may error, tulad nito, yung transfer niya is okay, yung receive niya is okay, no error, di ba? Walang receive error, ganun lang, napakadali lang, nandyan lahat. So, ayan, so sana, di ba? Sana may natutunan kayo, sana na-familiarize kayo kung okay nga ba or kung ano nga ba ang gusto nyong bilhin na switch. So ito, recommended ko to sa inyo mga kapitbahay, napakaganda nito, proven and tested na to, medyo matagal na rin namin to ginagamit. Meron kaming mga ganito sa loob ng IT room, so malamig. Meron din kami netong sa labas lang ng aming office na nakalagay lang sa maliit na server cabinet, kahit walang aircon, matibay, sin gumagana pa rin siya ngayon, kaya sulit mga kapitbahay. So, kung gusto nyo muna magtipid, dito muna kayo sa D-Link 1210, 28 MP, ganon, or 24, pwede na. PoE and PoE pwede rin. Ay, hindi PoE pwede rin. Ayan. So, ito yung pinaka-importante, yung system log natin, sobrang napaka-helpful nito, kasi dito mo lahat makikita kung ano yung nangyayari sa mga port mo. Diba? Lalabas lahat dyan kung bakit namatay yung port mo, bakit hindi ma-access yung port mo, diba? Ganon. So, ayan, hanggang dito na lang mga kapitbahay, So, sana natulungan ko kayo. Ay, mayroon pa pala tayong isa, bago matapos to, Ito yung pinaka magandang features niya, na kung gusto mo magtayo ng data center, yung mga file server, ito, mayroon din ito sa Cisco, kasi tawag sa Cisco nito is link aggregation. So ito mga kapitbahay, mayroon din to, may link aggregation din to. Ito siya, ito po yung ito yung napakaganda niya features, yung link aggregation niya, masyadong helpful kunyari kung gusto mo magtayo ng data center, ganon. So ito, pwede mo gawin dito kahit wala kang Cisco. Ayun, ayan. Ito yung link aggregation sa mga hindi familiar pa dyan, sa mga baguhan. Pag sinabi natin link aggregation, kunyari, yung halos lahat ng mga server na bibili natin, kunyari, bibili ka ng server, kunyari, magtatayo ka ng clone na NAS, ganon. So, automatic, bibilang mo yun ng dalawang port. So, kunyari, yung port yun is dalawa na 1 gig, pwede mo yun pagsamahin. So, diba, magiging dalawa. So, ang gagawin mo dito,
pwede mo siyang i-round robin. Kunyari, yung receive, dadaan sa kabila, yung transmit, dadaan sa kabilang port, ganon. So, pwede dito yon sa link aggregation. Kasi dito sa D-Link na to, pwede mo rin i-combine yung dalawang port para magiging 2 gig. Kunwari, 1 gig, 1 gig. So, pag ginawa mo siyang link aggregation, automatic, magiging 2 gig siya. So, LACP tawag doon, no? Meron din ito sa Cisco, kaya napakaganda talaga na itong D-Link na to. Napaka-friendly user, nandito rin. So, pwede mong gawin, pwede mong pag-practice na ito sa bahay nyo. Alright? So, ayun, hanggang dito na lang mga kapitbahay, no? Sana nakatulong ako or sana nakabigay ako ng information kung ano nga ba yung pinakamagandang switch na mura. Tsaka halos lahat nandun yung mga features na hanapin mo kung gusto mo maging network admin. Alright, so maraming salamat sa panonood mga kapitbahay. Sana natulungan ko kayo. So kung natulungan ko kayo mga kapitbahay, don't forget to hit that subscribe, no? Makakatulong sa akin yun ng malaki, kaya kung gusto niyo i-share or like or comment, mas masaya, no? So ayun, hanggang dito na lang mga kapitbahay. Salamat sa panonood, kaya God bless you all mga kapitbahay. Thank you so much for watching.